Magandang Saturday sa inyong lahat. At syempre, magandang umaga sa iyo, Admiral. At magandang umaga rin, my beautiful partner. Nag-breakfast ka na ba? Lagi naman akong busog. O sige, kape na lang. Laging busog eh. Ako, kape na lang. Oo. Ikaw, kape na lang. Kape na lang. Dapat talaga nagkakape ka, Admiral. Anyway, good vibes lang ang aming iniiwan para sa inyo. Kasi itong programang ito, ganun din. Dapat lagi tayong isangiti. Dapat laging positibo ang pananaw natin. Diba? We cast all our cares to the Lord and we pray a lot. Yan ang dapat na lagi nating iisipin, mga kamarino. Diba? Diba, Admiral? So, dahil positive ang pinag-uusapan natin, Admiral. Aba, imagine. Eto na naman, di ka talaga matigil-tigil. No, bakit? Ang galing talaga na nasa ma-up. Ito na naman, ma-up na naman ang ating i-feature. At hindi ako magsasawa dyan. Kasi naglalabasan na sila ngayon. Oo. Doon mo na nakikita na pagkatapos ng pagkatagal-tagal na trabaho na ginawa, after working and accepting any challenge that comes to them, kinaya pa rin. Yeah. Andiyan na sila ngayon. Correct. Eto na, nagpapakita na ng galing. Ang gilas talaga, kakaiba. At dahil syempre habang sila ay tumatagal sa barko, tingnan mo nga naman, iba-iba pa rin ang nagiging ranggo na nakukuha nila na iba nga nasa rurok na ng tagumpay. Diba? Pero ito, na-feature natin ito dati. Aba, tingnan mo, nakita natin ng fan run, kaya kinamusta natin siya. Tama yan. At hindi lang yan. Bawat batch ng graduates ng MAP. Anong tinuturo mo, Admiral? Ano yun, kasama sa tradition ng mga batch na graduate, ay kahit na papano, magdo-donate sila sa MAP. So, parang may payback. Yun, may payback na maliban sa, siyempre, karamihan, babalik magtrabaho. Yes. Yun ang payback nila, magtuturo para sa mga kadete rin na maging tulad nila. Meron naman, karamihan din naman ng mga batch, every time na naka 5 years sila or 10 years, nagdo-donate yan para sa MAP. Either yung isa gumawa ng walkway, yung isa gumawa ng wall. Galing Marami, Ngayon, ang uso ngayon, yung gumagawa sila, nagdo-donate ng LED screen. Wow! Ang laki-laki, di ba? Mahal nun. Ang laki-laki, ha? So, talagang pabonggahan din ng bawat batch, di ba? Yeah. Pero sa akin, talagang we need to really give back. Yeah. Not only to our alma mater, but also to the society. But anyway, ang dami na namin pinag-usapan ni Admiral. I'm sure excited na kayo. Kaya dyan lang kayo. Relax lang kayo. Babalik kami dito, okay? At all aboard na tayo dito sa... Yan ang Marino. This time around, mga kamarino, makakasama naman natin ang isang babaeng kapitan, Captain Kimberly Federico. Hello and welcome to our program. Hello, ma'am. Good morning po. Yan, good morning. Uy, kapitan! Kapitan si Kimberly. Anong batch ka sa MAP? 2008 po, ma'am. 2008. So, that makes you how many years na seafarer? I started 2006, so that's 18 years. 18 years! Oh my gosh! So, noong nag-aaral ka sa MAP, ilang kayong babae? Actually, ma'am, parang 6, then wala yung dalawa. So, 4 yung natira. 4 kaming graduates po ng 2008. Teka muna, nagtataka ako. Bakit marino? Di ba pang lalaki yan? Father ko po kasi is electrician. Then, my sister is also a graduate po. Batch 2004. So, siya ang nauna? Apo. Sa MAP? Yes po. Paano yung feeling na kalbo ka noong panahon na kadete ka? Di ba lahat kayo kalbo? Pati ikaw kalbo eh. Parang ano lang po, maiksi kesa sa ngayon. Oo. Kasi ngayon medyo mahaba ng konti yung sa women. Pero before po, talagang wala eh. Halos kalbo nga Apo, nakikita ko. Tapos sasabihin ko, babae ba? Kung hindi dahil sa tindig niya, hindi ko mapapansin na babae siya kasi pare-parehas kayo ng haircut. Opo. Hindi ka ba nahirapan? Hindi naman po. Actually, nung first po, resigning din ako. Kaso lang yung ate ko po that time is graduating. So parang sinasabi nila ako na, magre-resign ka, ganun. So parang ako rin na ng sister ko, na push ako na maka-continue din maka-graduate. So,
aside from your family nagpo-push sa'yo, hindi ka ba parang nahirapan na, or meron ka bang mga classmates or kahit na lalaking classmates before na nagpo-push, hindi, kaya mo yan. May mga ganun ba? Meron naman po. Kasi Ano yun? Special treatment ng lalaki sa babae? hindi naman po, parehas po talaga yung treatment. Really? Kasi fault of one is fault of everyone po talaga sa amin po. Usually, kami pa nga po yung nagpupush sa mga lalaki na gustong mag-resign. Na Really? Kung kaya namin, di dapat kaya nyo rin. Parang gano'n. So, ano naman yung difficulties na nandoon ka sa academy before? Siguro po yung yung sa schedule. Kasi di ba po, gigising na maaga, lalo na nung 4th class pa lang. Gising ka ng maaga, tapos may academics pa. So, minsan talagang antukin ka na during academic time. And after academics, meron na namang road run. So, parang yun po. Yun po Physically, kaya mo ba? Kaya Or naman po. that time parang... Pero meron pong times na parang minsan masakit na kasi sa babae, tapos meron din pong times na parang nade-delay. Oo. Yung mens mo ganun. Oo Tapos nga eh. tapos magpapa-check up kami kila ma'am parang normal po yun pag bigla kang nag-change to stressful activities parang. Oo. Parang ang hirap yun, friends, ha? Kasi di ba tayo babae? Pag babae, may monthly period tayo, mahirap kayo tumakbo-takbo at maglulundag dyan. Ayun na nga po, walang excuse din. Walang excuse di ba? And so, after that, nung nag-graduate ka na, anong pakiramdam mo? Sobrang proud po ako, lalo na yung parents ko din po. Tsaka yun nga po, sabi ko na this is it. Since may company naman po ako, yun po, yung first vessel ko. Kasi po 211 pa nun eh. So, nag-cadet ship ako 1 year, almost 11 months po ako sa barko. VLCC po yun, that 2006. Then, ako lang po yung mag-isang babae doon. Almost 11 months po dun sa vessel. Tapos bumalik po ako ng MAAP after a year. Nung sumasakay ka na ng barko, nako, siguro mas mahirap ang nag-aaral, mas mahirap sumasakay ng barko. Para sa akin po is yung unang sakay po medyo mahirap po. Kasi mag-a-adjust ka, tas ang bata mo pa, parang 19 years old lang po yata ako nung first vessel. Tapos multinational yung crew. Pero yun nga, gusto ko itanong sa kanya, mga friends, di ba? Siyempre, races yon, di ba? Tapos, syempre, hindi ka ba nagkaroon ng scary feeling na parang, bakit ako lang yung nag-iisang babae dito, tapos parang nakakatakot, ha, friend? Opo, medyo nakakatakot din po. Pero nung nandun po ako sa vessel, parang inano ko na sa kanila na I'm here for training po. Na kung meron mga, kasi meron, hindi mo maiwasan yung mga harassment, yung mga verbal harassment, ganun, lalo na sa babae. So parang ako po, that time, sinabihan ko na sila na I'm here for training, ganun. Tapos sabi ko na, hindi po ako nandito para bastusin or somehow na ganun. Marino ba asawa mo? Opo. Marino rin! Okay. So, nagkilala kayo sa barko? Sa barko po. Okay. Pero wala pa kayong anak? Wala po. Okay. And so right now, let's go to the career kasi ang daming mga kababaihan natin na nanonood ngayon. Ang dami na ngayon na pumapasok sa mundo ng maritima pagdating sa as a profession for ladies, ano? So, ikaw, right now, ano nga yung position mo? Kapitan ka na eh. Bali, I'm currently chief officer po sa OSM Tom. I work on oil chemical vessels po. Uy, mahirap yun Isa yun sa pinakamahirap ha. Opo, medyo mahirap and challenging lalo po sa management. Pero ang laki ng bayad dyan ha. Diba? Okay, mas malaki ang bayad dyan. Kasi may risk pay yan eh. Diba? May meron dagdag po yan. siyang parang mga tanker allowance. Yes. At saka yung, kasi dahil yan din yung medyo dumadaan-daan sa mga risk areas, diba? Areas na talagang pinagkukunan natin ng mga oil at dumadaan ka dun sa mga pirate infested area, ika nga. So, may dagdag na pay pa rin yan, Meron diba? po siyang payment, pro-rata naman po kami pagdating sa ganun. Kung ilang days ka po nag-transit, ganun. So, depende po kasi meron po tayong ang designated na mga piracy areas. So, once na covered po dun, so kung ilang days kayo nag-pass, dun po kayo paid. Pero pro-rata depending po sa days na nag-pass kayo. Then, depende rin sa rank mo. Kamusta na kaya ang kalagayan ni Captain Kimberly Federico? Ano na kaya ang mga napundar niya? Yan ang ating aalamin sa pagbabalik ng Yan ang Marino. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships,
advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. So ngayon, pag nakakuha ka ng sweldo, tuntua ka ba? Kasi parang marami kang nabibilang. Okay naman US po. dollars yan, di ba? Opo, US. Oh. Okay naman, ma'am. Kasi nabibili mo yung mga gusto mo tapos marami kang nai-invest. Oo. Ganun po. Ano nang mga na-invest mo ngayon? Meron po akong house and lot. Tapos may condo, may sasakyan, tapos lupa. Tapos marami po akong insurance. Ganun po. Wow! Talaga nakapagpundar ka. Bakit ganyan ang isip mo, Kimberly? Bakit investment? Bakit kailangan magkaroon ng bahay? Bakit naging ganyan ang mindset mo? Kasi po hindi po ako kagaya ng iba na na seafarer na pagka umuwi is parang one day millionaire ganun. Oo. Usually po ako ang technique ko talaga pag pagbaba ko po hindi po talaga ako magastos. Nagmagastos po ako pagka na-fit na ako sa medical kasi alam ko paalis na ako ulit. Oo. Tapos kaya po naging ganun yung mindset ko kasi alam ko na yung health natin hindi naman laging okay. So minsan unfit ka, minsan hindi na okay yung health mo. So parang pag may investment ka po, pwede po siyang parang maibenta or something. Ganun po yung... At least may fallback ka just in Apo. case. Ang galing Ganun po. Tinuro ba yan sa MAAP? Hindi ko maalala, pero ganun po kasi yung thinking ko. Tas As personal mo rin yun? Apo, tapos bumili rin po ako ng mga St. Peter. Parang, ang iniisip ko pa kasi is ayaw kong mamroblema yung parents ko pagdating ng panahon na parang ganun po. So, ang haba talaga ng Sobrang ng planning. sobrang advanced thinking po talaga ako. Opo. Pero, ikaw, personally, ngayon, na magkakapitan ka na, hindi ka ba natatakot dun sa struggles mo na pag ikaw na yung kapitan, baka hindi ka sundin ng mga kalalakihan? Noon na po medyo hesitant ako. Struggle din. Opo, struggle din po. Kasi multi-crew nga po. So, gaya po nung meron ako nag-invest na all ratings ko is Indian. Then, ang mga junior mates ko, second mate ko is Bulgarian, Romanian, ang third mate ko. So, parang struggle din po talaga sa akin yun. Ang akin po is, I just respect the people po. Kasi pag nirespeto mo rin naman po sila, parang babalik din po, marireciprocate lang din po kasi yun eh. Tapos, I just treat them na fair. Hindi naman po ako ganun kahigpit, pero pag trabaho po talaga. Sila, okay naman sila dun sa papamalakad mo? Okay naman po, masaya po sila. hindi ba sakit sa ulo yung ganyan? Parang nilalang-lang ka dahil babae ka? Hindi naman po kasi yung first impression pa lang po, parang yun yung naisip ko na pagsampa mo pa lang sa barko, dapat ipakita mo na may authority ka. Yan yung naging secret mo. The first time pa lang, teka Opo. muna! Yung doon pa lang po sa gangway, Oo. parang hindi ako masyado nag-i-smile, ganun. Tapos didiretso na po ako sa CCR, kakausapin ko na yung ka-relieve ko na anong ginagawa natin ngayon, ganito. Tapos hindi po ako masyado nagfa-familiarize sa crew. Though nakiki-join ako during parties, kunyari, Saturday po, magstay ako ng 1 hour sa day room, then after na naalis na ako kasi gusto ko may boundary pa rin po kasi Kasi pag may meron boundary, pa rin distance doon. Lalo na babae po ako, so parang mas maganda. Kaya yun din po yung ina-advise ko sa mga kasamahan ko na babae. Bigyan nyo rin ng distance ba? Kasi pag pinakita mo naman na respeto ka, i-respect ka rin ng mga tao. So, ngayon, ever since ban, meron kang nakasamang babae sa loob ng barko? Meron ba? Meron po. Yung last vessel ko, parang 2 sila. Ay, ang saya! Or Pag may 3. babae. Opo. Kasi pagka may problema po sa akin yung takbo nila. Pero foreign nationals po. Isang Turkish tsaka isang South African. So, right now, yung mga Filipino na babae, marami na ba sa barko o mas maraming foreigners na babae? Parang marami na pong Pinoy ngayon. Actually, yung company po namin is pinopromote nila yung women empowerment na women sa barko. So, yung isang vessel po namin,
60% is women. So, Wow! kung 24 yung crew, parang 14 doon is women or 15. Ganun. Really? Opo, yung kapitan po doon is woman. Chief officer po, Babae rin. Tapos second May, third engineer, fourth engineer. Ang saya naman nun, puro babae. Opo, puro babae O po. parang yung lalaki naman ang nahiya. Yun Di na. ba? Di ba? Ang saya. Opo. So, ikaw ba, pag sa tingin mo, pag ikaw ang magiging kapitan, ano ang sigurong hindi pwede kay Captain Kimberly? Sa akin po siguro yung ayoko po talaga yung may nadi-discriminate din na babae. Kasi once, ang normally po gaya ngayon, chipmate ako, nakaka-receive ako ng mga fallback reklamo ng mga lalaki na, ma'am, bakit si ganito? Ni-stress kami kasi nagko-cover up kami ng watch or nagaganon. So parang pinapaintindi ko na lang din po sa mga lalaki na merong times na gano'n na kailangan natin. Kasi kailangan magawa natin yung trabaho eh. So cooperation na lang po talaga. Kaya nga po yung sinasabi ko, para sa akin po, ang hirap po nung ganitong rank. Kasi yun po yung mag-handle ko talaga ng tao. Kasi si kapitan po, bago ka pa dumating kay kapitan, dadaan mo na po yan sa akin lahat eh. May instance na nag-aaway yung chief cook tsaka messman na naglalabasan ng kutsilyo. So parang pupunta ako, sabihin ko, ano nangyayari? Ganun. Tapos sasabihin lang ni kapitan sa akin, Kim, you fix this. Ganun lang po. Naglalabasan ng kutsilyo, Kim, fix this. Diba? So, ang hirap din talaga, no? Opo, tapos pag-uusapin ko lang sila, ano bang problema, ganun. Ang mahirap pa po minsan yung nationality, paano kung language barrier. Oo nga. Tapos hindi magaling mag-English din Oo. or doon po medyo ma-complicated yung Okay. So, from before na si regular Kim at ngayon na si Captain Kim, anong diferensya? Siguro ngayon, ma'am, mas responsible talaga ako. Kasi sa barko, ma'am, parang kalahati ng katawan mo nasa hukay na once na nag-abroad ka. Kasi lalo sa amin, tanker, isang pagkakamali, pwedeng magkaroon ng explosion, pwedeng may mamatay or something. So, siguro ako po, gaya nung sabi kanina nung batch 2003, safety po talaga yung kailangan. So, parang ako, mga before pa mangyari, kailangan naisip ko na po yun. Kaya nga sinasabi ni Cap sa akin na, tanungin mo niyan si Kim kasi pag may narinig na yan, alam niya na kung ano yung problema. Parang ganun po. Sa akin lang din is dapat talaga fair ka sa tao. Kasi yun po yung respeto, lalo yung Indians, hindi naman tayo parehas ng religion, ganun. So parang pagsasabihin nila na, Chief, kailangan namin magdasal, ganito. Sabi ko, sige, ganun lang. Na nire-respect ko rin talaga sila. Yun po. So, ano pa ang gustong marating ni Captain Kim? Ako po talaga, gusto ko rin talagang makamando ng sarili ko talaga. Kasi parang sobrang fulfilling po nun sa akin. Tapos alam ko na magiging proud yung family ko. Tapos bukod ba dun sa salary. Kasi sa ngayon po, maganda po yung contract ko 3 months on, 3 months off. So parang okay po yun sa akin kasi more time din sa family. Tapos pag umaalis ako, pagbalik, sasabihin nila, andito ka na pala. Parang ang bilis-bilis. Yun po. So yun po, gusto ko rin maka-acto talaga. Then siguro po by time makapag-land base na rin po. Mag-land base ka na rin. Ay, nako. Anyway, good luck sa'yo, ha? Ayun nga, ma'am. Captain Kimberly, ha? At saka sana sa pagbalik mo at maging land base na, masusundan namin yung kwento mo, ha? Ayun, ma'am. Opo. Oo. Thank you so much. Thank you so much Thank din you and po. good luck, ha? Yes, ma'am. Thank you po. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. Mga Marino, kasama natin si JR Potato. Alam nyo ba ang nakakatuwa dito? Aba, reception pa lamang.
nakasama na natin siya at na-interview na natin siya dito sa Yanang Marino. Ngayon, alamin natin. Siyempre, meron tayong follow-up ika nga sa mga nangyayari sa ating mga kadete. Kaya naman, hello JR! Hello ma'am, good morning po. Oh my gosh! Di ba dati, bagets na bagets, ilang taong ka nung pumasok sa reception? 18 years old po. 18 years old, ilang taong ka na ngayon? 23 na po ngayon. 23 na! So nakagraduate ka na, imagine! After graduation, ano na nangyari kay JR? Currently po ma'am, nagde-training po kami ngayon dito sa Manila and of course, nagre-review din po for our OIC license po. Ano ang feeling na nakagraduate at ngayon ay nagte-training na for OIC? New milestone na na-achieve po, hindi lang po para sa sarili ko, kundi para din po sa pamilya ko. Siyempre, lahat naman po tayo nangarap na may matatapos sa pag-aaral po. At nakita mo yung mga naging graduates na ng MAAP, di ba? Ang dami sa kanila. Pinakarurok ng tagumpay na ang narating, di ba? Ano ang gustong marating ni JR? Sa ngayon po ma'am, yung goal ko ngayon ay career stability. Kasi po, kakagraduate ko lang and habang nagsisimula pa lang po, magkaroon ako ng maayos na foundation sa aking career sa company. At yun po ay magagamit ko para mas mag-progress through the years. Okay. And right now, nag-shipboard training ka, di ba? Saang bansa ka nakapunta? Sa company po namin, ma'am, yung mga napuntahan kong bansa po ay USA, Japan, South Korea. Tapos nakapag-dock na din po kami sa mga South Africa and Asian countries po. Yung semi-regimented training na nangyari sa inyo sa MAAP, pati na yung training so doon, malaki ba ang naiambag doon from sino ka ngayon? Malaki na po, ma'am, kasi talagang i-build ka ako to your maximum potential. Kasi yung mga training na nandoon, di mo lang po basta-basta mararanasan sa pagiging civilian o bilang normal lang na citizen. Pero pag naging kadete ka po, midshipman, talagang mahasa ka, ma-involve mo yung sarili mo sa ganong environment kung saan ibang-iba talaga kumpara sa labas na buhay at saka sa loob ng academy. Kung hindi ka napunta ng MAAP, sa tingin mo ba magiging ganyan ka-successful? Di ko masasabi ma'am kasi laki ng pinagbago ng mindset ko tsaka nakikita ko sa sarili ko nung nag-MAAP ako. Kasi ako yung tipo ng tao na pag may nasimulan ako, ba't ko pa sasayangin kung alam ko naman yung opportunity na may bibigay nito sa akin. Uy, alam nyo, hindi lang yan reception. Tapos ngayon may interview tayo na OIC siya. Baka in a few years, iba na naman ang posisyon niya, di ba? Malay mo, gusto mo bang pumunta dun sa rurok ng tagumpay? Kung pwede po isagad mo, isagad na po natin. Isasagad natin ito, todo natin yan. Anyway, good luck sa'yo JR. Thank you, good luck ma'am. to you. And of course, we will keep in touch hanggang Yes, sa magkapamilya ka, hanggang sa magkabahay ka, hanggang sa maging milyonaryo ka na. Good luck! Thank you ma'am. Thank you Yanang Marino. For the next 4 years, MAAP will be the second home of your sons and daughters. As you might have experienced, sending a son or a daughter off to college, it always evokes a wide range of emotions, from a feeling of excitement because wala na sila sa bahay, relax na kayo, or a feeling of anxiety, ano kaya mangyayari sa anak ko? Particularly, this is true for those who are sending their sons and daughters to college for the first time. Luckily for you, all the students that we have in front of us are graduates of the K-12 program, so they are older. They are now more mature and hopefully more decided on the course that they will take. Mahirap sa parte ng mga magulang na mawalay sa kanilang mga anak. Ngunit para mabigyan ng magandang kinabukasan ay kinakailangan nilang tiisin ang isa't isa. Bumuhos ang emosyon ng nagpapaalam na ang mga probationary cadet sa kanilang mga magulang. Kuhanin naman natin ang panig ng mga magulang. Ano naman ang kanilang pakiramdam? Happy at the same time, worried because we will be separated for a while. But this is for his future. Continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings,
And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. Tunay ngang training makes perfect and practice makes perfect. Of course. Totoo yan, Mare. Gawin mo lang palagi araw-araw. Lalo na kung nasa barko ka, kailangan talaga you do the same process, you do the same activity, at every time, gagalingan mo ng gagalingan. Kaya, habang tumatagal sa barko, lalong gumagaling. Yan ang ginawa ni Captain Kim. Si Captain Kim, si Kimberly. Yeah. Kaya saludo kami sa iyo, Captain Kimberly. Okay yun, okay. Very good. At syempre, yung ating bagong graduate, naku, aabangan ka namin. Naku, nakakatuwa, Admiral, no? Dahil sa susunod na pagkakataon, makikita na naman natin ang buhay niya. Paganda ng paganda. Yes. Paganda. Kasi bagong graduate pa lang. Bibigyan natin siya ng chance. Pero I'm sure, ang haba na mararating ng batang to, Admiral, di ba? But anyway, natapos na naman po ang 30 minutes ng ating programa. At sana next week, samahan niyo pa rin po kami, sa mga storya ng ating mga seafarer. Mapapanood natin ang ating programa sa... At para naman sa live streaming natin, punta lamang po kayo sa website ng ptvnews.ph/livestream. Mapapanood nyo rin ang ating mga episodes sa Yanang Marino YouTube account. Siyempre, account ko po yan, Maria or... MY or... MY. Not yours. Grabe. Chan. May sarili ako. Anyway, sunod lamang po kayo muli, Susunod na linggo, ito pa rin ang panonoorin ninyo dahil ito ang the first and the longest running television program para lang po sa ating mga seafarers. But for now, Anchors away. bye Bye-bye. everybody!